Ang saya-saya ko ngayong araw. Dumating na kasi si Kuya Lucas. Tapos na yung parusa niya. Mula nung nahuli ko kasi si Kuya Enzo sa palengke, hindi niya na ako pinapansin at si Isabela kinukulit niya palagi. Sa totoo lang, lihim ako naiinggit sa kanya dahil siya pinapansin ni Kuya Enzo. Bago kasi kami matulog, magkikwentuhan pa kami. Inis na inis siya kay Kuya Enzo. Mahangin daw magsalita at hambog. Parehas naman sila ng ugali ni Kuya Lucas. Parehong pilyo. Isang araw, nagkagulo sa kumbento. Nagsuntukan si Kuya Lucas at Kuya Enzo. Kaya pinarusahan silang dalawa at pinaluhod sa asin. Naawa ako sa kanya, kaya lihim ko siyang pinuntahan. Kuya Enzo! Kuya Enzo! Mahina kong tawag. Hindi siya lumingon, kahit alam niya na tinatawag ko siya. Kuya Enzo, may ibibigay ako sa'yo. Doon pa siya lumingon. Ano yon, Nicole? Halatang hindi siya interesado. Kuya Enzo, ilagay mo sa tuhod mo para hindi magkagasgas at dumugo ang tuhod mo sa asin. Pag-aalala ko sa kanya. Bakit? Ano ba yan? Seryoso niyang tanong. 2 makapal na maliit na telang binurda ko kanina para sa'yo. Nakanguso kong sabi. Nalaman ko kasi kanina na siya ay papaluhurin sa asin, kaya dali-dali ako nagborda ng tela para sa tuhod niya. Tinitigan niya ako saglit at kinuha yung tela. Natuwa naman ako dahil tinanggap niya. Effective ba to, Nicole? Tanong pa niya. Oo naman. Sige na Kuya Enzo, aalis na ako. Baka makita pa ako dito. Sabay tayo ko sa aking pinagtaguan. Nakita ko pa si Isabela na tumakbo. May dalang spray. Sinundan ko siya saglit. Pinuntahan niya pala si Kuya Lucas. Mula nung araw na pinurasahan silang dalawa, medyo natahimik na ang kumbento. Sana talaga, tumino na sila kuya at hindi na magsuntukan. Napapansin ko rin si Isabela na palagi siyang nawawala tuwing tapos ng klase namin. Pag-aakala ko nasa dasalan lang siya, ngunit kada pasok niya sa silid, dumediretso palagi siya sa banyo. Nagtataka ako, hindi ko na lang siya tinatanong. Ilang araw na din na nandun palagi si Kuya Enzo sa bukirin. Tumatambay mag-isa at hapon na ito bumabalik sa kumbento. Hindi na ako nakatiis, kaya umakyat na rin ako doon at okay lang naman kung mainis siya kapag nakita niya ako doon. Sanay na kasi ako na inaasar niya lagi. Kuya Enzo, gusto mo ba ng mangga? Tanong ko sa kanya. Habang nakahiga siya, tinakpan pa niya ng panyo ang mata niya. Nakakaenggan yung pagmasdan ng matangos niyang ilong at mapupulang labi. Tinitingnan ko ang kulay namin, ang puti ni Kuya Enzo, samantalang ako, maitim. Ganun pa din, hindi niya ako pinapansin, kahit alam naman niya na kanina pa ako nagsasalita. Kuya Enzo, nakita ko kahapon si Isabela at si Kuya Lucas. Lumabas sila papunta sa may kakahuyan. Saad ko at hindi ko akalain na nagka-interesado agad siya. Saang banda sa kakahuyan mo sila nakita? Interesado niyang tanong. Ilang minuto pa bago ko siya sinagot. Kung hindi lang si Isabela ang pinag-usapan namin, hindi siguro niya pa rin ako papansinin. Doon sa kabilang daan, inutusan yata si Kuya Lucas ng superiora na kumuha ng mga halamang gamot. At sinama niya si Isabela? Asik niyang tanong sa akin. Oo, ikling tugon ko. Nakaramdam kasi ako ng kirot ng dibdib. Ewan ko ba kung bakit. Nahalata ko na crush din niya si Isabela. Kumuha ito ng bato sa bayhagis. Nicole, kung makikita mo ulit sila, sabihin mo sa akin ha? Pag-angas niyang sabi. Kita ko pa na nanlilisik ang kanyang mga mata. Tinanguan ko na lang siya. Dumaan pa ang ilang araw. Nakasanayan ko na din na pumunta sa bukirin sa may puno ng mangga, kung saan andun palagi si Kuya Enzo kapag wala akong ginagawa sa kumbento. Dinig ko pa na nagpapatugtog siya ng spaghetti song habang nakahiga. Dahil may takip sa panyo ang mata niya, hindi niya alam na nandito ako, kaya sinabayan ko ng sayaw yung pinatutugtog niya. Mahilig kasi akong sumayaw sa amin kung may mga contest sa nayon at ako ang pambato. Magaling kasi akong gumiling-giling at malambot masyado ang katawan ko.
Pagiling-giling na ako sa pagsasayaw nang bigla kong narinig ang tikim niyang pinagtatawanan ako ni Kuya Enzo. Napahinto ako sa pagsasayaw at napahiya sa kanya. Kanina pa pala niya akong pinapanood. Nagkamot ako ng ulo, sabay upo sa tabi niya. Akala ko naman natutulog ka. Yuko kong sagot. Ano, mangunguha ka ng mangga? Tanong niya sa akin. Sinipat pa niya ang suot ko. Hindi, ayokong umakyat sa puno ngayon Kuya Enzo. Nakapalda lang kasi ako at baka pagtawanan naman niya ako tulad ng dati. Kasama ko ulit ngayon si Kuya Enzo. Inutusan ulit kami ng superyora na mamalengke. Kung dati tricycle lang kami, ngayon ay sariling motor na ni Kuya Enzo ang ginamit namin. Ang saya ko dahil nayayakap ko si Kuya Enzo sa likod niya. Iniwan niya na muna ako saglit. Magpapagasolina lang daw siya sa kabilang kanto nang may lumapit sa akin na 2 binatilyo. Hoy, Negra, pahing coins, pambili namin ng yosi. Saad nito, natakot ako at hindi ko sila binigyan. Nagalit yung isang kasama niya at tinangkang kunin ang pinamalengke namin, kaya tumakbo ako. Sa kaba ko, bigla akong nadapa at nagkasugat sa tuhod. Naabutan nila ako at nagtawanan. Kukunin na sana yung mga prutas na pinamili namin, pero bigla itong napasigaw sa aray. Paglingon ko, si Kuya Enzo pala ang nasa likod ko. Nilalaro pa rin ang toothpick sa bibig niya. Siya pala ang nambato. Wala kaming imikan habang nagmamaneho siya sa motor. Dumaan muna siya saglit sa pharmacy bago kami umuwi. Pagbaba namin, paika-ika pa ako sa hapdi ng sugat ko sa tuhod sa pagkakadapa ko kanina at napaiyak ako sa sakit. Nicole, tawag niya sa akin. Napalingon ako sa kanya. May inihagi siya sa akin at napatingin ako sa gawi niya. Ilagay mo yan sa tuhod mo. Irati niyang sabi. Ngumisi naman ako. Sabay sinok sa sipon ko. Uhugin ka talaga. Tulo na yung sipon mo. Pangaalas ka niya sa akin. Kaya pabiro ko siyang hinampas-hampas sa balikat. Kuya Enzo, ikaw ha? Tawa kong sabi. At naghabulan kaming 2 na parang mga bata. Nicole, Enzo, natigil ang kulitan namin nang dumating ang superyora at pinagtinginan kami. Kinuha ni Kuya Enzo ang mga pinamili namin at nagtaka pa nga ang superyora sa sugat ko bago tumalikod. Binuksan ko ang box na binigay ni Kuya Enzo. Pagbukas ko sa box, mga gamot pala para sa galos. May mga Band-Aid din at Betadine. Ito pala ang dinaanan niya kanina sa pharmacy. Kahit mahapdi ang galos ko, hindi iyon mapantayan ang panibagong saya na nararamdaman ko na sa ngayon, akala ko ay walang pakialam sa akin si Kuya Enzo. Meron din pala. Dali-dali akong naligo at sinimulang gamutin ang galos ko na may tuwa sa labi. 2 taon ang lumipas. Nasanay na rin ako sa ugali ni Kuya Enzo. Kahit hindi niya ako pinapansin palagi, may concern naman siya minsan sa akin. Tinutokso niya din ako palagi at maligaya na ako doon. Kahit madalas silang nagsasapakan ni Kuya Lucas at ilang beses na pinaluhod sa asin, may isang beses na narinig ko sina Kuya Lucas na nag-aaway at si Isabela pala ang dahilan. Nasaktan na naman ang bata kong puso. Wala akong magawa kung hanggang bubuyot lang talaga ang tingin niya sa akin at si Isabela, tulad ni Kuya Lucas, espesyal ang tingin niya sa kaibigan ko. Isang gabi, pinatawag ako ng superyora. Nagtaka pa ako kung bakit ako pinatawag. Maupo ka Nicole, may sasabihin ako sa'yo. Saad nito. Ano po yun Mother Superiora? Makinig ka Nicole, may mag-asawang gustong mag-ampon kanina at ikaw nagustuhan nila. Napatda ako sa sinabi ng superiora. Kahit alam ko na kahit anong oras may kukuha dito sa amin para ampunin. Hindi kasi kaya ng kumbento na pag-aralin kami lahat dito. Huwag kang mag-alala Nicole. Mga bababait ang mag-asawang aampun sa'yo at pag-aaralin ka din hanggang kolehiyo. Halos 1 oras din kami nag-usap ng superyora bago ako lumabas ng silid niya. Naging malungkot na ang araw ko mula nang nalaman kong aampunin ako. Pero sa isip ko din, siguro ito na ang katuparan ng mga pangarap ko para sa mga kapatid ko. Pagkatapos ng klase,
Pumunta ako sa bukirin. Gusto kong makita si Kuya Enzo. Nagiging masaya kasi ako sa tuwing makikita ko siya, kahit hindi niya ako pinapansin. Walang imik akong tumabi ng higa sa kanya sa ilalim ng puno. Nilingon niya ako saglit at tinakip ulit yung panyo sa mata niya. Abala na naman ang bibig niya sa toothpick na kahoy. Aampunin na ako sa makalawa. Mahina kong sabi. Nakita ko pa na natigilan siya sa paglalaro ng toothpick sa bibig niya. Halos 1 oras din na walang nagsasalita ulit sa aming dalawa. Hindi yata siya sanay na tahimik ako kaya nagsalita siya. Nicole, akyat ka ng mangga? Saad niya, pero hindi ako kumibo. Ay, wag na lang. Dinig ko pang sabi niya, kaya sinagot ko siya. Bakit naman huwag na lang Kuya Enzo? Tugon ko. Nakashort ka pala, huwag na lang. Nilalaro niya ulit ang kanyang toothpick. Mas okay nga nakashort lang ako, madali lang ang pag-akyat. Seryoso kong tugon. Huwag nga sabi. Bakit nga? Pagpipilit ko sa kanya. Paano? Di kita mabusuhan, walang thrill, sabay tawa niya. Ano? Ang bastos mo talaga? Nagkatawanin kami sa ilalim ng puno ng mangga. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi na ito mauulit pa. At hindi ko din alam kung magkikita pa ba kami ulit. Salamat sa 2 taon na pinasaya mo ang puso ko, Kuya Enzo. Kahit hindi ako ang gusto mo, habang buhay kitang gugustuhin. Kahit ikaw pa ang pinakabarumbadong lalaki na nakilala ko. Kahit langit at lupa man ang pagitan natin, hindi ako magsasawang gustuhin ka. Bulong ko sa aking sarili bago namin napagdesisyonang umuwi dahil nagbabadya na ang malakas na ulan. 10 taon na ang nakalipas. Nicole, naplansya mo ba yung sexy backless dress ko? Tanong ni Nika sa kanya. Oo, nakaredy na sa silid mo. Saad ko. Okay, thanks. Excited na ako later. Bye. Paalam nito sa kanya. Nicole, hindi ka pa ba naghahanda para sa party mamaya? Ipaubaya mo na yan kay Tindeng. Saad ng kinikilala niyang ina. Opo mama, malapit ko na po itong matapos. Saglit na lang po. Paliwanag niya dito. O siya, pagkatapos mo dyan mag-ayos ka na din ha? Paalala nito sa kanya bago ito tumalikod. 10 taon na ang nakalipas mula nang pinaapon ako ng superyora. Ngunit namatay ang mag-asawang aampun sana sa akin dahil sa aksidente. At sinalo lamang ako ng pamilya Valdez. Mababait ang mag-asawang Valdez. Maliban na lamang sa tunay nilang anak na si Nika. Hindi kapatid ang turing nito sa kanya, kundi utusan sa mansyon. 10 taon kong tiniis lahat ng ugali niya. Mula sa paaralan, ginawa niya akong alila, hanggang sa nagkolehiyo kami. Hindi kasi madalas pumirmi ang mag-asawa sa mansyon dahil sa iba-ibang negosyo nila sa ibang bansa. Pero wala akong maisaway sa kanila dahil itinuring talaga nila akong tunay na anak. Sa makatuwid, nakapagpadala ako palagi ng pera sa probinsya namin at pinag-aral ko ang aking mga kapatid doon. Lahat ng allowance ko, bigay ng mag-asawa, ay inipon ko palagi para may padala ko sa kanila. Nagpa-part-time job din ako sa pag-i-edit ng mga video para naman mas madagdagan pa ang padala ko dahil 3 silang pinag-aaral ko sa probinsya. Pinalipat ko din ang pamilya ko sa sitio, barangay, dahil masyadong malayo ang bahay namin noon na nasa bundok at maglalakad pa ng halos 2 oras bago makarating sa sitio. Ayokong danasin ng mga kapatid ko ang dinanas ko noon na tiniis sa paglalakad ng ilang milya makatapos lamang ng elementarya. Kaya ang bansag sa akin ay negra dahil sa kakalakad araw-araw, natural lang naiitim talaga ang balat ko. Isa iyon sa dahilan kung bakit nakapagdesisyon si nanay na ipadala ko sa kumbento at ipaampon dahil sa pangarap kong maiahon kami sa hirap. Pumayag agad ako na bumaba sa bundok at pumunta sa kabihasnan, dala ang aking pangarap hanggang sa doon ko nakilala ang lalaking hanggang ngayon ay lihim na itinatangi ng aking puso. Naghanda na ako para sa ika-24th birthday ni Nika na gaganapin dito sa mansyon.
Tiyak kong mga nasa alta sosyedad at kahilera ng pamilya Valdez ang mga imbitado sa natural na party. Isinuot ko ang kulay puti na bestida hanggang tuhod na kasya sa aking maliit kong kurbang katawan. Nilalait man ang iba ang kulay ko dahil likas talaga akong kayumanggi. Kahit ibabad pa ako sa bleach, lalabas talaga ang porselanang kulay ko. Kung noon negra ang bansag sa akin, medyo naging porselana na ito dahil alaga ko na rin ito ngayon. Tiningnan ko ang aking kabuuan sa salamin. Simple lang ang tabas ng aking bestida. Hindi naman ako kagandahan. Asset ko naman ang malaking umbok ng aking dibdib at malapad na balakang. Bagay na ikinaiinggit ni Nika sa akin. Jessica Alba ang madalas na tawag sa akin ng mga kaklase ko dahil sa malapawt ko ding labi. Paalis na sana ako, pero natuon ang atensyon ko sa isang maliit na kahon. Binuksan ko ito, isang laso na kulay bughaw. Tahimik akong napangiti at nagbalik sa aking alaala ang panahon. 10 taon bago kami nagkahiwalay ng landas, ng lalaking nagbigay sa akin ng laso. Sa murang edad ko noon, siyang taong hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Flashback. Dumating ang araw na lilisanin ko na ang kumbento. Gabi pa lang, nag-iyakan na kami ni Isabela. Binigyan niya ako ng manika para daw maalala ko siya palagi. Halos 1 oras na ako naghihintay sa susundo sa akin, pero pinatawag ako ni Superiora at ipinaalam na doon ko na lamang ito tagpuin sa terminal. Pinahatid niya ako kay Kuya Enzo. Ang saya-saya ko. Akala ko kasi di ko na makikita ulit siya mula nung huli naming pag-uusap sa puno ng mangga. Tulad ng dati, wala kaming imikan sa loob ng tricycle. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Lihim ko siyang pinagmamasdan. Habang nagmamaneho, ang gwapo niyang mukha ay itinatak ko sa aking isipan na ayokong makalimutan ang mukha niya at ibabaon ko ito sa aking alaala. Dumating kami sa terminal. Saktong naghihintay na din ang susundo sa akin. Mabigat ang aking mga hakbang na bumaba sa tricycle. Hindi kasi ako pinapansin ni Kuya Enzo. Parang baliwala lang sa kanya na aalis na ako. Kinuha ng driver mula kay Kuya Enzo ang bagahe ko. Tiningnan niya lang ako saglit. Hindi man lang ito nagpaalam sa akin. Sabay talikod na. Nag-umpisa ng tumulo ang aking luha. Nasaktan ako dahil hindi man lang niya ako kinausap sa biyahe hanggang sa pagdating namin sa terminal. Hilam na ang luha ng aking mukha. Nilingon ko si Kuya Enzo. Hindi pa siya nakakalayo. Tulad ko, mahina din ang kanyang lakad. Hindi na ako nakatiis. Kuya Enzo! Tinawag ko siya sa garalgal kong boses at lumingon agad siya sa akin. Tumakbo ako papunta sa kanya at parang nag-slow motion ang paligid ko. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Kuya Enzo, ayokong umalis kuya. Hagulhol kong iyak habang yakap-yakap ko siya ng mahigpit. Ilang minuto din kaming ganoon ang posisyon. Hinayaan niya lang akong umiyak hanggang sa narinig ko ang driver na sundo ko. Tinawag niya na ako. Doon na nagsalita si Kuya Enzo. Shh! Nicole, sige na. Lalo kang papangit dyan. Iyak ka ng iyak. Pangaasar niya pa sa akin. Namumukto na kasi ang mata ko. Kagabi pa akong umiiyak. Kuya Enzo, dalawin mo naman ako doon ha. Iyak at pagsusumamo ko sa kanya. Tiningnan niya lang ako na nagngunguya ng bubble gum. Nilalaro niya ito sa kanyang bibig. Humarap pa siya sa akin at pinaputok ang bubble gum sa mukha ko. Natawa na lang ako sa ginawa niya. Kuya Enzo naman Nakanguso ko sa kanya habang umiiyak. Babalikan mo ako, di ba, Kuya Enzo? Naluluha ko pang sabi. Sige na, galit na yung driver sa'yo Hala ka, gusto mong ipadukot ka niyan? Pananakot pa niya sa akin. Oh, eto, sa'yo na to. Sabay abot sa akin. Ano to? Tanong ko. Buksan mo na lang pagdating sa bago mong bahay. Sige na, alis na. Sabay talikod. Kaya tumalikod na lang ako. Naka-4 na hakbang na ako nang tinawag niya ako bigla. Nicole! Ngumiti siya sa akin at tumalikod siya ulit. Sabay senyas. Itinaas niya ang kanyang kamay sa hintuturong daliri
at pinaikot-ikot niya ito at senyales na babalikan niya ako na may pasayaw-sayaw pa siya patakbo papunta sa tricycle niya. Naiyak ako sa tuwa. Sapat na ang senyales na iyon na babalikan niya ako ulit. Naputol ang aking pagbabalik tanaw. Laso ang binigay niya sa akin na hanggang ngayon ay itinago ko pa. Ngunit ang ilang araw, buwan na paghihintay ko na babalikan niya ako noon dahil alam naman niya ang address na tinitirahan ko, hanggang sa umabot ng taon, walang Kuya Enzo na nagpakita sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong inampon ng pamilya Valdez at lumipat na ng ibang lugar, wala na akong naging balita tungkol sa kanya.